Alam mo yung feeling na gusto mo naman mag-share, pero ang daming pumipigil. Takot sa judgment, walang views, tapos parang may mali sa'yo kasi yung iba parang ang bilis mag-viral. Well, ito yung tatlong lessons na sana alam ko na nung nagsisimula pa lang ako sa TikTok. Baka makatulong din sa'yo kung nasa pa-start ka pa lang or feeling mo na stuck ka na. Ready ka na? Follow mo muna ako kung di ka pa nakapag-follow dahil lagi akong gumagawa ng mga content na kagaya nito. Lesson 1, create before you compare. Nung una, everyday ako nag-i-scroll. Gusto ko muna makita ko ano yung uso. Ano ba maganda? Or baka may ma-idea ako. Pero guess what? The more I scrolled, the more I doubted myself. Ang dami kong gustong gayahin. Pero napansin ko habang tumitingin ako sa gawa ng iba, mas lalo ako natitigil. Napansin mo rin ba yan? I realize na mas mabilis ka gumalaw kapag hindi mo iniisip kung papasa ka ba sa standards ng iba. Kapag hindi mo pa alam ang gagawin mo, gumalaw ka muna. Post ka muna. Practice ka muna. Huwag kang ma-paralyze sa dami ng reference. Kasi wala namang mas relatable kundi authentic version ng self mo. Lesson 2, connect, don't just collect. Nung una, sobrang saya kapag tumaas yung viewers at yung followers. Sino bang hindi, di ba? Pero may phase na biglang dead man na yung content mo. Wala masyadong nag engage. Doon ko na-realize na ang tunay na growth sa TikTok, hindi lang yung numbers, kundi yung connection. Sagutin mo yung mga nagko-comment. Balikan mo yung mga taong nakikipagkwentuhan. Minsan kasi, yung pinakamagandang content idea, galing yun sa comment, dun sa viewer mo. Ang community, hindi mo kailangang buuin ng isang araw, pero kayang-kaya mo siyang in-nurture araw-araw. Lesson number 3, content is just a tool. Your message is the real magic. Akala ko laging perfect ang ganda ng edit, ang linis ng background, dapat may mic, dapat may sound card. Pero yung post ko na hindi ko in-expect, yun yung kumunik. Because people don't just scroll for perfection. People scroll to feel something, to feel heard. And sometimes yung one-line kwento mo about your body or your small win, yun yung nagpapalakas ng ibang creator. Don't overthink the format, focus ka sa message. Di mo kailangan maging loud para marinig. You just need to be real. If you're a beginner or nasa middle ka ng journey mo sa TikTok, here's the truth. Walang sayang na content kapag natututo ka. And you don't need to be ready to start. You just need to be willing. Tuloy-tuloy lang. Hindi mo pa nakikita ngayon pero binubuo mo na yung audience na kailangan ka. Save mo to kung ito rin yung reminder mo today. Comment ka na rin dyan kung kakastart mo pa lang or half ready ka na. So, paano ba yan? Kita-kit sa live.